May mga kwento na hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagbagsak at pagbangon. Ito ang kwento ni Leonor. Lumaki si Leonor sa isang simpleng pamilya na may simpleng pamumuhay sa isang probinsya. Bata pa lang mulat na siya sa kahirapan at sa murang edad tumatak na sa isip niya na hindi hadlang ang kahirapan para hindi siya mangarap. Puno siya ng plano para sa kinabukasan, pag-aaral, trabaho at pag-ahon sa buhay. Alam na niya ang direksyon na gusto niya at halos lahat ng kilos niya ay umikot sa pangarap na yun. Mabilis na lumipas ang panahon nang hindi niya namamalayan. Nasa kolehiyo na si Leonor na makilala niya si Anton. Sa una, ay mga simpleng batian lang hanggang sa nagkalapit ang kanilang damdamin. Sa unang pagkakataon, may isang tao na nagbigay sa kanya ng atensyon at emosyon na matagal niya nang hinahanap. Sa gitna ng pressure at pagod, unti-unting nawala ang kanyang focus. Ang oras na para sa kanyang pag-aaral ay napalitan ng mga desisyong hindi niya lubos na naisip. Sa isang desisyong makakapagpabago ng lahat. Hanggang isang araw, biglang nakaramdam siya ng pagkahilo at pagsusuka. Bigla siyang kinabahan at nagpatingin sa doktor upang makatiyak sa kanyang hinala. Buntis siya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang pangarap na pinaghirapan niya sa matagal na panahon na tila mawawala sa isang iglap. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Ang dating siguradong mga plano ay napalitan ng kalituhan. Si Anton ay biglang naglaho nang malaman ang kanyang kalagayan. Iniwan siya mag-isa sa sitwasyong kailangan niya ng masasandalan. Doon niya naranasan ang pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Hindi lang ang pagdadala ng buong responsibilidad sa batang nasa sinapupunan niya, kundi pati ang bigat ng panghuhusga ng mga tao sa kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lakas na unti-unting nabuo. Habang lumalaki ang batang dinadala niya, mas lumalalim ang kanyang pangunawa. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang nawalang pangarap, kundi tungkol sa panibagong dahilan para magpatuloy. Nagdesisyon siyang hindi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at ituon na lang sa bagong responsibilidad. Dumaan ang ilang buwan at taon nang hindi niya namamalayan. 3 taon na pala ang lumipas at sa tulong ng kanyang pamilya, nagsimula siyang muli. Nagtrabaho siya at unti-unting nag-ipon. Isang araw, habang nasa trabaho si Leonor, nakilala niya ang isang matandang guro mula sa dati niyang paaralan. Hindi niya akalain na sa isang iglap ay magbabago ang kanyang kapalaran. Sa tulong ng guro, inalok siya ng pagkakataong bumalik sa pag-aaral sa alternative learning program habang nagtatrabaho. Sa una, natakot si Leonor. Pakiramdam niya ay huli na ang lahat para bumalik pa siya sa dating pangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang hindi pala hadlang ang nakaraan para magsimulang muli. Sa tulong at suporta ng kanyang pamilya sa pangarap niya hindi lamang sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang anak, nagsumikap siya. Habang nagtatrabaho ay nag-aral naman siya sa gabi. Mabagal man at mahirap, ngunit tuloy-tuloy. Lumipas pa ang ilang taon sa sipag at tiyaga natapos ni Leonor ang kanyang pag-aaral. Hindi man niya naranasan ang perpektong landas na inaakala niya noon, nahanap niya ang mas mahalagang bagay. Ang pangalawang pagkakataon. At sa bawat hakbang niya,
Pinatunayan niya na ang isang pagkakamali ay hindi katapusan ng pangarap, kundi maaaring simula ng mas matibay na bersyon ng sarili. Sa huli, ito ang aral na iniwan ng buhay ni Leonor. Ang isang pagkakamali o hindi inaasahang pangyayari ay hindi katapusan ng pangarap. Maaari itong maging daan para sa mas malalim na pangunawa sa sarili at sa tunay na kahulugan ng responsibilidad. Ang mahalaga ay ang kakayahang bumangon, matuto at ipagpatuloy ang laban. Hindi lamang para sa sarili, kundi sa mga taong umaasa sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento na aking ibinahagi. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi kayo mamiss sa susunod na kwento. Muli, ito ang kwento ni Leonor at maraming salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos.